andito po tayo ngayon sa Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel dito sa New Manila. Tara, samahan niyo ako mga kapanalig na tuklasin ang lugar na ito. Get ready mga kapanalig dahil dalawa ang pupuntahan natin. Una ay ang Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel and susunod naman ay ang Convent of Carmel of St. Teresa of Lisieux. It's a cloudy day. There goes the Minor Basilica, seen throughout by the people, along with the beautiful palm trees in front of it. Mula sa itaas ay inaanyayahan ka ng Birhen ng Bundok ng Carmelo papasok sa kanyang basilika. Noong 1923, misyon ng Discalced Carmelites ang pagpapalawig ng pananampalataya sa Our Lady of Mount Carmel. And thus, December 30, 1954, isinagawa ang groundbreaking at established as a parish by Cardinal Archbishop of Manila, Jaime Cardinal Sin in February 17, 1975. Kaya this year, they are celebrating their 50 years as a parish. Dito nananahan ang mga OCD friars. Sa pagpasok mo ay may image ng Mount Carmel na nakaharap sa altar. Unang titigo sa altar, naalala ko ang altar namin dito sa Baliwag way back 2014. Parang may resemblance ang style. Ang ganda! The wonderful stained glass windows added more details for solemn vibes. When you feel like praying the Holy Rosary, tumingala ka lang. Makapag-reflect ka na talaga. There goes Maynard conversing with the mother. Regina, Mater Misericordiae. We offered the Salve Regina to this beautiful image of Mount Carmel and this new altar designed by engineer Robert Cruz and Fredo Rivera in 2015. With the detail Flus Carmeli, Vitis Florigera, Splendor Celi, Virgo Puerpera Singularis. This is actually the first stanza of the Flower of Carmel in Latin. Noong galing kami dito last February, 50th Anniversary Special Exhibit ang natunghayan namin. Pero dahil bumalik ulit kami ngayong March, a mini Lenten exhibit ang aming natunghayan, featuring Kuya Henrik. Dito po tayo ngayon sa National Shrine of Our Lady of Mount Carmel dito sa New Manila, kung saan tampok ang isang Lenten exhibit, tampok ang iba't ibang mukha ni Jesus Christ. Tulad dito, ang The Mandillion of Odessa. Ayan. So ngayon naman po nakikita po natin ang somewhat replica po ng Shroud of Turin kung saan hindi nakikita natin para sa ordinary yung may bakas-bakas naman ng dulo. Pero kapag nakita natin yung findings na inilagay ito sa isang light room, nakita nila na ito may kita mo pa rin yung kamay, tapos ito yung mukha ni Jesus. Dito naman po sa left side po, may kita po natin ang Santo Enchero. I've come to realize na lahat ng mga Santo Enchero, parang magkakamukha sila ng quality ng paa. Parang ganito yung smoothness ng paa nila. Parang ganito. Put yung ano. Ganun mo. At dito naman po sa ating harapan, nakikita po namin Relic of the True Cross. So, anong significance nun sa faith natin? Yung relic. May feeling tayo ng closeness sa Passion of Christ, di ba? Kasi meron pa rin talaga mga tao na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Kahit yung Bible, parang pinaniniwala hindi lang isa lang tong fairy tale or work of fiction. So napakaganda lang na meron tayong mga relics magpahanggang ngayon na nagpapakita sa atin na parang ito ay isang Hindi lang siya story. It is hindi not lang just siya a myth. kwento. Yeah. Merong pruweba. This is a proof. This is a relic from the past na dapat lamang natin i-consider in the present na para may pakita pa natin sa future na totoo si Jesus Christ at totoo yung krus na pinagpakulan sa kanya. Ito ay ginagamit na image ng Our Lady of Mount Carmel yung pinaprocession kapag Intramuros Grand Carmel Procession. Kailan siya kinoronahan? Around pandemic time. Pandemic hirap po. Pag tumatay ni Jesus sa krus. Yes. Din ang Ecce Mater Tua o ang paghabili ni Jesus sa kanyang ina kay Juan Evangelista. At dito na naman po nagtatapos ang isa na namang Matt Ventures Quaresma Special kasama si Kuya Henrik at si Nards. Kita-kits mga kapanalig and have a blessed Lenten season. And that ends our vlog sa National Shrine. Next stop naman ay dito tayo sa, ayan, lakad-lakad-lakad. Mga kapanalig, nandito naman po tayo ngayon sa Carmelite Monastery or Carmel of St. Teresa of the Child Jesus dito sa Quezon City.
Nananahan o nakatira ang ating mga kapatid na Carmelite nuns o mga mongha. Biruin nyo mga kapanalig, meron palang monasteryo dito sa Gilmore? Matatagpuan sa lugar na ito ang Carmelite spirituality sapagkat tahimik at payapa, maging ang simoy ng hangin. This was established in 1926. Na-amaze ako sa ambience ng altar. It shows the devotion of Therese sa Santo Niño or Christ Child. During an episode, she called her complete conversion where the divine inspiration of the Christ Child made her mature suddenly at the age of 13. Makikita ito sa imahen sa altar. And dahil nang pumunta kami dito was February 14, I offered my flowers to the little flower herself. May we all be cheerful and humble like her. Remember that nothing is small in the eyes of God. Do all that you do with love. Di rin namin alintahan ang malalaking gusali dahil ang madarama mo dito, lahat ay payapa. At dito na naman po nagtatapos ang isa na namang episode ng Math Ventures. Kita-kits ulit mga kapanalig sa susunod na vlog.